maraming salamat. Kumusta? Kumusta ang lahat-lahat? Kumusta ang buhay? Kumusta ang mga kaganapan? Masaya. I'm happy. I'm very, very happy. And unti-unti ko nang nakakamit yung peace of mind na matagal ko nang, Tito Boy, matagal ko nang hinihiling. Minsan yan, di ba? Yung peace of mind at saka yung trabaho, yung kasaganaan ika nga sa buhay. Because there was a point in your life when you wanted to fly as, a flight attendant. Gusto mo na. Naalala mo pa, Tito. Right. I remember that story. Pero ngayon, it's nice to say it's nice to say, I am happy. At lalong-lalo na nabahagi ka ng one of the biggest hits in afternoon prime of GMA7, Yes. Abot Kamay. Abot kamay po. Kumusta yan? Let's talk about that. You play the role of Dr. Lyndon Javier. Sino siya? Si Dr. Lyndon Javier ay isang neurosurgeon at may pagka-misteryoso siya. Tahimik, suplado, pero para bang, Tito Boy, nasa loob yung kulo. Okay. Pero nakapasa na ito sa board, di ba? But you're young there. Parang fifth year, parang residency bang tawag doon? Yes po. Parang nasa fifth year residency na siya at na siya, Tito Boy. Medyo bata siyang doktor din. Pero yung mga ganyan, nakapag-board exams na yan, doktor na yan? Yes po, Tito. Alright. Po yan, nakapasa na. So meron siyang itinatago. At yun nga, yung sinabi nga doon sa isang eksena with Ms. Bo, the great Dina Bonavie. Miss D. Oo, na meron kang morphine addiction, tapos doktor. Paano mo pinaghandaan yan? Paano mo inatake yung role? Paano mo kami pinapaniwala? Alam ko pag naglalakad ka sa labas, may mga tao nang nagsasabi, Doc! How are you attacking the role? Di madali, Tito Boy. Isa to sa mga pinakamahirap na roles na ginawa ko. Because yung mga jargons ng medical world, mahirap, nakakautal, tapos talagang kailangan mong pag-aralan. And we're very thankful because dun sa set namin, may mga totoong doctors na tumutulong sa amin. Kung paano yung tamang pronunciation ng mga jargons, ng mga medical terms, kung paano yung tamang proseso. So isa yon sa nagpapahirap sa role. Pero paano yung atake? I mean, may mga manerismo ka ba? May mga kilos ka ba? May mga nuances ka ba na, di ba, na uniquely doktor talaga ang kilos mo? Alam mo, Tito Boy, malaking tulong yung mga experience ko sa buhay. Simula nung bata ako, mga pedya, tapos halos tumira kami sa hospital nung si Papa ay na-operahan at na-diagnose ng cancer. So, malaking tulong sa akin yun nung pinagmamasan ko yung mga doctors kung paano sila tumindig, kung paano sila magsalita. So, in-apply ko dito sa role ko na to. So, yung pag-stay namin sa hospital ng mga 1 month, 2 months, nakatulong sa akin yun. Para ako nag-immerse. Correct. Para ako nag-immerse. So, inalala ko yun. And also, nanood din po ko ng mga series like The Good Doctor para kahit paano makuha ko yung mga mannerisms ng mga doctors. Ang hirap no? Because you're conscious physically of how you're supposed to attack it. Tapos may mga linya ka pa. Yes, Tito. Diba? So anong forma dito ni Dr. Lyndon? Yung parang... Ang forma ni Dr. Lyndon, Tito Boy, laging straight body. Straight body. Straight body. Tapos kapag nagsalita siya, yung konti lang, pero malaman. Oo. Also because, bagay sa personalidad, kasi may itinatago siyang sikreto nga tungkol sa kanyang addiction. Oo. Marami siyang mga experience na dun sa past niya na talagang inililihim niya ng buong buhay niya. Galit siya. Galit siya sa buhay. Galit siya sa sarili niya. Sa sarili niya. Galit siya sa mundo.